Bumabalangkas ng Sandigan Bayan ang bagong patakaran para mapabilis ang paghahain ng kaso sa mga sangkot sa flood control scam. Umpisahan na rin ng ombudsman ang pauna nilang investigasyon sa ghost projects. Narito ang report ni Kari Kitor. Gugulong na ngayong linggo ang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman sa maanumalyang flood control projects. Kabilang dyan, ang proyekto sa Oriental Mindoro na iniimbestigahan din ng Independent Commission for Infrastructure. Pati na raw ang 5 ghost projects sa Bulacan na una nang itinurn over ng Justice Department sa Ombudsman. Pero ayon kay Ombudsman Boying Remulla, marami pang hamon na haharapin bago umabot sa paglilitis. Isa na raw dyan ang restitution o yung pagpapasauli ng perang nawala dahil sa katiwalian. Napakalaking pera ang nawala dito at napakasakit yan sa bawat Pilipino. I will seek the advice of the judiciary on this matter. Kasi nga, they have decided cases before in the Sandigan Bayan where restitution became an issue. Bukod sa mga proyekto, isa rin sa gustong talakayin ni Remulla sa mga korte ang conflict of interest cases na kinasasangkutan ng government officials. Kasi nga, ang conflict of interest kasi cases, very interesting yan. Bakit ka mangongontrata sa sarili mong distrito? Kahit good faith ka dyan, foul pa rin eh. Sa tala ni Remulla, hanggang 70 politiko raw ang iimbestigahan nila. Kakausapin natin muna. At I sent word also to one of my friends in Congress na kausapin na ang speaker at magkaroon na ng dialogue rin dito para matapos na. Kinumpirma rin ni Remulla na gumagawa na ng mga bagong alituntunin ang Sandigan Bayan para mapabilis ang proseso sa paghahain ng reklamo sa flood control projects. I was told that the Sandigan Bayan is now trying to craft its own rules of procedure. Probably for the continuous trial of cases. We will ask for them to advise us properly. Samantala, nakatakdang arali ng DPWH Legal Office ang kahon-kahong dokumentong pinadala sa kanilang opisina. Laman ng mga kahon na yan ang mga detalye ng mga proyekto ng ahensya na posibleng isumite raw sa ICI at Ombudsman. May gwardiya dan 24/7. Kung may gumalaw dyan, sorry na lang, baka kung ano pa mangyari sa kanila. Babala naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, marami pang madadagdag sa naunang 20 kinasuhan na opisyal ng ahensya. Kasabay nito, kinumpirma rin ng kalihim na may halos 2,000 bakanting posisyon sa DPWH. Nakatakdang unahing tanggapin ang mga matagal nang nagtatrabaho sa ahensya, kasama na ang mga job order. Matakot sila na kapag nagnakaw sila kamukha ni Alcantara, Hernandez, Mendoza et al., makukulong sila. At tingin ko, pag nakita nilang nakakulong na itong mga taong to, matatakot na sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kitor, News Spot. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.